Hello, good morning 'no, dili pa kayo, hayag na kayo pero dili pa kayo 'no. Busa atong sugdan na ang atong morning devotion ining sa kabuntagon 5:30 o pasado na gyud 5:00 hapit na 6:00 'no. Busa come on, let's start the day right by worshiping. Late na kayo pero padayon gihapon ta sa atong morning devotion nga himo nato diri sa online. Amen, hallelujah. Pasalamatan nato ang Ginoo kag gipukaw ta sa gihapon no unya again able ta nga mobangon nga ipabuka pang atong mga bataw. Salamatan po nato siya nga nining laing matahong nga adlaw nga Thursday nga iya patanggi pamata. Amen. Hallelujah. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus my Lord. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus my Lord. We breath and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high, when you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Oh, I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus my Lord. We breath and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high, when you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. We breath and live because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high, when you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Jesus, oh, we give you praise, we give you glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus is coming back again. Ooh, hallelujah, hallelujah. Jesus is coming back again. Hallelujah, hallelujah. Jesus is
Hallelujah. Lord, thank you kayo nga imo ming ginable Ginoo nga mobangon ugad imong panggipukaw kami gipa muka pa nimo ang among mga mata nining sa kabuntagon. Lord, thank you kaayo bisan pa nining laing matahong nga adlaw Ginoo nga Thursday o God nga makapadayon kami sa pagkinabuhing Kristohanon, makapadayon kami sa pagpamuhat sa mga buluhaton nga may kalambigitan sa imong kahimaya. Ano padayon kami makaalagad diha kanimo Lord. Thank you kaayo nining tanan bisan pa man sa padayon usab namo nga pag-exhort sa imong mahal nga pulong Lord that you are going to continue to cover us Lord samtang kami magahisgot sa imong mahal nga pulong. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman. Dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdayeg, pagmaya, pinaagi sa gamahanan nga ngalan ni Hesus Kristo na among Ginoo ug manluluwas. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So naata karon sa pagtuo na pod nahon ang pagpakli no sa short exhortation nga atong naandan nga gahimuon matag sayo sa buntag no. Naata sa chapter 3. Ang Nahum is only 3 has only 3 chapters. So last chapter karon no. Dahil proceed na dayon ta sa Book of Habakkuk. Kay ang sunod nga book sa Nahum is Habakkuk. So, naata karon sa chapter 3 sa Nahum. Ang chapter 3 sa Nahum, actually, naghisgot na nini sa kanabitang hitabo na sa mahitabo na gyud no nga sure nga mahitabo na or nahitabo na nga destruction or judgment sa Nineveh no judgment of God sa Nineveh. So sa verse 8 to verse 15 atong makita din na nga there are three highlights nga makita nato din na. The first highlights nga makita nato dinhi sa verse 8 to 11 nga there are people during the time of Nahum nga dili gatuo nga laglagon ang Nineveh. Pero si Nahum padayon gyud nga nagpasidaan, padayon siyang naghatag og warning, padayon siya nag-prophesy nga gunubon sa Ginoo gyud ang Nineveh tungod sa ilang pagbalik sa ilang mga sinful living, sinful ways. No, so laglagon sila, especially nga excuse ang Nahum ug ang Assyrians pan man ni sila kanang sikit man ni sila sa tawagan allies ni sila nga country no or allies ni sila nga syudad no. So grabe ang ilang panlupig sa mga katawhan nga walay kabuga no, mga inana sila, oppressors sila, plunderers sila, and then daghan gyud ang ilang mga pagpanlupig sa mga tao. So laglagon sila sa Ginoo no, magigamit ni Lord si Nahum para pasidan-an sila nga laglagon ang Nineveh ug ang Assyrian no. So dinhi makita nato nga there are those who think that it is impossible that Nineveh would be or would fall no nga makuan sila, mapukan sila. But now reminds them of what happened to the Thebes no nga part of Egypt ang Thebes, the mighty city of Thebes na mo na diya sa verse 8 in Egypt. Thebes is part of lugar na siya nga part sa Egypt. Nagpahinomdom si Nahum nga gilaglag sa Ginoo no ang Thebes, ang part of Egypt gilaglag sa Ginoo. Ambot pasabot ni Nahum nga you have to prepare yourselves because the coming destruction is coming, which God would be allowing to happen to you Nineveh inana. So kung na-destroy gani sila, nga strong city sila, strong nation sila, kamo pa bakaha. So in the same way nga nalaglag sila, laglagon po. In the same way nga gi-allow ni Lord nga malaglag sila, i-allow po ni Lord nga laglagon mo. So inaana ang prophecy ni Nahum ngadto sa Nineveh. Mo nang primero nga nakita nato nga those who think that it is impossible that Nineveh would fall, Nahum reminds them of what had happened no recently or what happened to the mighty city of Thebes which is part of Egypt, lugar na siya nga part sa Egypt.
And then the second nga nakita nato no diha sa verse 8 to 11 nga points no, that was the first point nga nakita nato diri sa verse 8 to 11. And then the second is uh, uh, second makita nato dinha no nga Nenibe no, kulang na lang nga ingno ni Nahum nga Nenibe, you can expect the same. So gipahinomduman niya nga kung nahitabo gani atong mighty city sa Tivis na part which is part of Egypt, mahitabo pud sa inyo no. Munang pasabot ni Nahum ingon siya Nenibe, you can expect the same. So dili ka exempted kung gi-destroy, i-destroy pod ka. So you can expect the same, no? Ingon diha si Nahum, just as a drunken man cannot defend himself, no? Susama ka sa hubog nga magsapinday nga wala gyoy ikasukol, no? Like kasukol. Just as a drunken man cannot defend himself against its attacker. So Nineveh will not be able to turn back also its enemies. Dili gyud makalikay dili gyud makalikay ang Nineveh sa iyang mga attackers, sa iyang mga kaaway kay i-allow gyud ni Lord nga mahitabo gyud. So Nineveh, you can expect the same. Naambot pasabot ni Nahum. No, that's the second point nga nakita nato diri sa verse nga atong basa. And then ingon pag yun diha makita pag yun nato dinha no nga sa verse 15 nakita nato dinha sa verse 15 nga no matter how well supplied no and fortified no, grabe man gyud ang city of Nineveh kay strong man gyud sila no, but no matter how well supplied and fortified nga ilang gi-fortify pag ayo ang ilang syudad, Nineveh is and the inhabitants the inhabitants of Nineveh will all die. Mamatay gyud no, mamatay gyud ang mga inhabitants sa Nineveh tungod kay i-allow gyud ni Lord nga atakon sila unya ma-destroy gyud ang ilang syudad no, tungod sa grabe nila nga sala nga gibalikan nila nga mo lagi ni ang lesson to learn gyud ninong nga kung nangalagad na kas Ginoo, pangalagad na lang gyud sa Ginoo, ayo pag atrasabante or ayo pagbalik sa daan ning mga kinabuhi kay kung mobalik ka mas worse ang mahitabo no nga judgment na hinuon kay gitagaan na biya kag chance no, like Nineveh gitagaan na biya chance ni Lord sa panahon ni Jonah. Nasangyawan sila sa pulong sa Ginoo niya, everybody repented from top leaders to bottom, no ordinary men, no naginulsol sila na spare gid ang syudad, wala sila gi destroy no, but sa in the long run no, sa uban pa nga mga century nga nahitabo ni balik sila sa ilang sinful ways, ang ilang pagka-plunderer, ang ilang pagka-oppressors, ang ilang pagka kanang manamastawan sa katungod sa ubang tao inana no. So nibalik sila didto na nasuko ang Ginoo, especially nga the people of Judah na ang ilang ginadaog-daog no. So inana ang kasuko sa inana kabantay ta karon mga igsoon sa mga backslider nga mga Christians nga mas grabe hinuon sila mo persecute no, mas grabe sila mo persecute kung sa mga Kristohanon kay mo din sila nga gikan ako dinha di na ko ninyo mo ana. So delikado gid kay sa nga tanan, we are like Nineveh nga giluwasan sa Ginoo nya dahil nibalik sa uno nya pag abot sa panahon i-destroy gyud kay pag naa gitakda ni Lord nga final day nga diin maghukom gid si Lord, mag-judge gid si Lord. So like Nineveh makakuha tag lesson no sa Nineveh nga gi-destroy gid sila sa Ginoo. So muna siya ang ikatulo nga nakita nato no diha sa atong gibasa nga no matter how well supplied and fortified Nineveh no is there is going to be judgment no nga mahitabo nga ang tanang mga inhabitant that all the inhabitants will die. Duna gyud judgment kay himuon sa Ginoo ang tanang lumulupyo sa Nineveh mga matay gyud no, mamatay gyud dayon
diha sa 18 and 19 nakita nato dinha nga nakakuha tag lesson dinha nga ah, many of leaders, no, many of the leaders of Nineveh, no, leaders and officials or nobles, no, officials and nobles and that died during the time sa pag-attack, no, kay gi-attack man ang Nineveh, so giallow ni Lord nga atakon ang Nineveh. That was a form of judgment and destruction that happens in Nineveh nga giallow ni Lord. So daghan nga mga leaders, daghan nga mga gitawag nga shepherds, no, daghan mga officials, daghan mga noblemen, mga leaders in the city, leaders in the nations sa Nineveh nga nangamatay. So wala gid tay mahimo ni ana, no, tungod kay once the Lord made his action, wala gyud kay ngano sovereign gid si Lord. Dili man gid ta makaingon nga tay sa Lord kay many times naghatag na si Lord sa ato og chances, no, nga iya tang gi-spare, iya tang giluwas. So mao nang nahitabo sa Nineveh nga nakita nato diha sa 18 and 19 that Nineveh or the mga nobles, the leaders, no, the officials, the shepherds, many of them are died during the destruction, during the judgment of God. Nag-question ko rin kung nganong na-specify gyud kaayo nga daghan mga matay nga mga kuan. Accountable gyud ay ang mga leader, no, mga officials, accountable gyud sila kung unsay mahitabo sa dapit. Accountable gyud ang mga officials, mga leaders or gitawag nga mga shepherds sa Christian pa, shepherds of the flocks, na accountable gyud. So dili sayon gyud mamahimong leader because we are directly accountable to the Lord. So, kung magkulang ta sa pagmatuto, pagtudlo, sa mga katawhan, mahitungod sa pulong sa Diyos, accountable kita. So, bahala na lang kontrahan ta, bahala na lang dili ganahan ang mga Kristohanon sa ato. Basta kay musulti kita sa pulong sa Ginoo nga kung salay gusto ipasulti ni Lord. So, isip Kristohanon, katawahan sa Diyos, musulti kita sa pulong sa Ginoo. Favor, nakapabor ba sa ato o sa dili basta kay gusto ni Lord nga isulti gyud, no, kay accountable gyud ta. So sa nahitabo sa Nineveh, daghan nga mga leaders nangamatay gyud during the time sa destruction, during the time sa judgment nga giallow ni Lord. Hallelujah, hinaot nga natay nakutlo karon no sa last chapter nga atong gisgutan diha sa Nahum nga atong gibasa ang verse 8 to verse 8 hangtod sa katapusan nga verse. So diha naka-pick up ta og upat ka lesson no diha sa atong gibasa. Nga dili kita makaingon nga dili man kay luwason man mis Ginoo, no. Dili kita kay mo lagi ang Bible gaingon man nga kung giluwas na ka then work out anang salvation nga imo nang nakaptan na gud balik sa uno ana ingon ang balaang kasulatan niya dinhi dili kita man daog-daog kay in the same way nga atong himuon ni sa atong sigkatawo ato pod ning masinati or ato pod ning ma-experience sa Bible pa what you sow you shall reap. Muning nahitabo sa Nineveh nga oppressors kay sila, plunderers kay sila, mandaog-daog sila sa mga katawhan sa Diyos. Nahitabo nga gilaglagit sila sa Ginoo, suko gyud ang Ginoo, no? So ay hallelujah. So hinaot nga natin nakutlo karon sa mga naatay nakuha nga mga lesson sa atong gibasa diha sa Nahum chapter 3, last chapter sa book of Nahum di ay verse 8. Diha ta nagkutlo no sa highlights diha sa verse 8 to verse 19. Kay verse 19 raman taman ang verse 19 raman tama ng mao nga chapter. Amen. Hallelujah. Og magampo ta labing balaan gamhanan mahigong maon langit no namo amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong padayon nga pakig-uban, pagpasabot ka namo Lord in a short way Lord. Sa exhortation nimo kami gipasabot sa mga butang nga ngayon namo kakuhaan
ug lesson to learn. Salamat kayo niining tanan, dalaygon ka gyud Lord sa walay katapusan naman. Nagaampo kami karon alang sa mga kaigsunan nga manarbaho Lord. Sa office, o God, nga imo silang taga-agatakos, aron ang ilang trabahong lisod, makaya ra nila. Gaan ra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho. Bisan pa man sa mga estudyante, Ginoo, mga college nga, mga estudyante, do bakasyon karon apan Lord na ay mga kaigsunan nga nagapang-eskwela gyapon. Ikaw magatabang kanila, ma-provide kanila sa gikinahanglan nila nga katapos, kaalam, o bayronon sa ilang mga provision sa bayronon sa ilang mga expenses sa school. Sa mga teacher sa bisan og bakasyon pero busy gyapon sila pagpaghimo og mga reports o mga lesson plan sa mga kaigsuonan usab namo nga mga online nga trabaho Lord katong wala pa gyud kuha og trabaho diya sa online apan kanunay nagapangita sa trabaho diya sa online o bisan pa katong nagasugod na sa trabaho diya sa online ikaw maga-bless kanila Ginoo magatabang kanila Ginoo nga makaya nila ang ilang mga trabaho diya sa online ug ikaw magatudlo kanila to honor you diya sa online. Sama sa among ginahiman Lord nga gi-honor ka namo diri sa online. Thank you kaayo ug mga panalangin ka kanila. Bisan pa sa mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang-manage o God, naara gyud kanimo ang kagahuman to prosper o God. Busa tabangi silang mag-asinso ang ilang business as long as they continue to honor you Lord. Salamat kaayo dalaygon ka gyud Lord sa walay katapusan dungog himaya imuha busa dawata kini amo kining ihatag kanimo kanunay ang dungog himaya pinagis gamana ngalan Ginoong Hesus. Amen. God bless us all until next morning.